Isa sa biggest what if sa NBA history, pinakabatang naging MVP, ang player na wala yatang hater, ang idol ng madami, at kung si Kawhi na tahimik ay marunong pang ma-hype sa mga best moments, etong player na to, wala. Poker face lang. Kaya para sa part 13 ng ating NBA trivia, alamin natin ang mga bagay na hindi mo pa alam kay Derrick Martell Rose. Tara! Alam mo ba na napaka-family oriented ni Derrick Rose? Simula nung makapasok siya sa NBA, kahit rookie year pa lang niya, sinimulan niya ng bigyan ng tulong yung family niya. Hindi lang yung pasalubong kada sahod, kundi tuloy-tuloy na monthly allowance para sa nanay at mga kapatid niya. Para silang may sariling payroll system, sana all. Ayon kay D-Rose, mas importante na maayos at komportable ang pamilya niya kaysa sa kahit anong luho. Yan ang tunay na idol. Naalala ko tuloy yung mga content creators na ang tawag sa mga viewers ay idol. Kain tayo mga idol. De, joke lang. Alam mo ba kung ano yung lagi mong nadidinig na Derrick Rose rule? Well, ito yung special provision sa NBA rookie extension na ginawa mismo dahil kay D-Rose. Kasi nung rookie contract niya, sobrang bilis niya naging superstar. Naging rookie of the year, tapos MVP agad sa third season. Nahiya tuloy yung NBA at inadjust ang kontrata after rookie season niya. Kaya nagdagdag ang NBA ng rule na kung ang isang player ay makakakuha ng MVP o maging All-NBA team o All-Star starter sa unang 4 na taon niya, pwede siyang bigyan ng mas mataas na max contract. Kung dati ay hanggang 25% lang ng salary cap ang pwedeng makuha, ginawa nilang hanggang 30%. In short, dahil kay D-Rose, mas kumapal ang bulsa ng mga batang superstars na sumunod sa kanya. At yan din ata ang dahilan kung bakit may mga team na tinitrade na yung batang player bago pa matapos ang kanilang rookie contract. Para tipid nga naman sa max deal. So, shoutout sa OKC Thunder at kay James Harden. Alam mo ba na literal na umiyak si Derrick Rose nung tinrade siya ng Chicago Bulls at nahuli yon sa camera? Sa isang interview, 2016 to, halos 8 years siyang naging mukha ng franchise tapos biglang binalita sa kanya na papunta na siya sa New York Knicks. Habang nasa dokumentaryo si Derrick Rose, bigla siyang tinawagan ng agent niya at nasabi doon na ititrade siya sa Knicks. Habang nasa interview pa rin siya sa bahay niya, nakuna ng camera yung mukha niya, namumula na yung mata niya at halos hindi na mapigil ang emosyon. Hometown niya din kasi ang Chicago, Illinois. Para sa kanya kasi bilang Chicago kid, akala niya dito na rin siya magre-retiro. Pero ayun, welcome to the business side ng NBA. Minsan kahit hometown hero ka, wala pa ring VIP pass sa trade block. So, shoutout naman kay Luka. Alam mo ba na isang chess enthusiast si Derrick Rose? Oo, tahimik lang siya off the court. Pero pagdating sa chess, todo ang focus niya. Sinasabi niya na malaking tulong to sa kanya para matutong mag-isip ng strategy at maging patient. Parehong skills na nadadala niya sa basketball. Para bang sa chess at sa NBA, pareho lang kailangan mong mauna sa galaw ng kalaban at huwag basta-basta magkamali. Kasi isang wrong move, checkmate ka na. Kaso na-checkmate din siya ng injury, so sayang. Alam mo ba na si Derrick Rose ang inaasahan sana na sasagip sa Chicago Bulls mula sa matagal na pagkabagsak nila pagkatapos ng Michael Jordan era? 1998 pa huling nagkampiyon ang Bulls, tapos umalis si MJ, Pippen at Rodman. Parang gumuho yung empire nila. From 1999 hanggang 2008, halos isang beses lang sila umabot sa playoffs at karamihan ng taon nasa ilalim sila ng standings. Palit sila ng palit ng players, coaches at walang malinaw na superstar. Parang naging punching bag sila ng NBA. Tapos dumating si D-Rose noong 2008 bilang hometown hero at number 1 pick. Rookie pa lang, nagbigay na siya agad ng pag-asa. Rookie of the Year agad. By 2011, pinakabatang MVP sa kasaysayan at muling naibalik sa top contender status ang Bulls. At inakala ng Bulls fans na ito na yung bagong dynasty. Sinabahan pa ng batang Jimmy Butler. Pero ayun na nga, nakasabay nila ang era ng Miami Heatles nila LeBron, Wade at Bosh. Na ilang taon din silang nilaglag sa playoffs at pumigil sa kanila na makapasok sa NBA Finals. Nasabayan pa ng sunod-sunod na injuries ni D-Rose at kasama nun, nasira din ang championship dreams ng Chicago. Pero kahit ganon, madami pa din ang nagmamahal kay Derrick Rose. Bakit nga naman hindi? Pagsamahin mo ba naman ang attitude ni Kawhi Leonard at skill set ni Ja Morant sa isang tao? Pero ikaw, anong best moment ni D-Rose para sa'yo? I-comment mo dyan sa baba at pakikalabit ng like button kung nagustuhan mo at pa-follow or subscribe na din para sa madami pang NBA kwentuhan.